Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating top of the line Suzuki Every Wagon D64W K6A engine 660cc turbo. So check natin yung unit natin. Yan po yung unit natin ngayon. Yung presyo nito mga kol is 319,000 all in. So yung unit natin is 4x2 double power slide. Pearl white yung kulay natin, naka 3-layer headlight. Yan, so ito yung high beam natin, low beam, signal light at saka yung ating park light. Din makita natin dito naka smiley edition siya na grills, Suzuki emblem. Din dito makita natin kinulayan natin ng black yung kanyang grills dito para may design siya sa malayuan. Then makita natin dito yung kanyang fog lamp is meron siyang chrome na original dito. Tapos yan makita natin yung ating ilaw, H11 po yung ilaw nito mga kol. Then meron siyang design dito. So complete LTO registered po yan mga kol, direct na po sa ating client. Yan, so high rope, fully tinted. Then makita natin dito retractable yung side mirror natin at saka auto fold. Then makita natin dito yung ating rain visor kompleto. Then yung poste natin kinulayan natin ng black para pag titingnan dito sa malayuan parang buong salamin siya mga kol. Yan. So dito makita natin naka 13 inches na gulong tayo, brand new mags and brand new tire. Disc brake yung ating harap, then fully undercut po yung unit natin. So lahat ng unit natin is fully undercut. Then meron tayong body kit dito. So yung mga D64W na top of the line, meron siyang original na body kit. Then makita natin dito naka chrome na siya dito. So stock lang, wala siyang accessories. So original po yung mga ganyan na mga calder handle. Ayan. Dito rin meron tayong auto step. Yan, pag gamitin natin yung power slide or manual, basta naka-on yung ating auto step is automatic po yan maglabas. Then pag sarado natin is automatic naman yan papasok sa loob. Ayan, so kita natin dito meron tayong option sa auto step, pwede natin yan patayin. Yan, so function yung power slide pero yung ating auto step is wala. Then pwede din natin yan patayin yung ating power slide kung gusto na natin. I-off lang natin tong power slide. Ayan, push on slider, off natin. Ang mangyayari is manual na po yung ating sliding pwede din na i-on natin yung auto step natin na naka-manual yung ating sliding. Ayan, so manual slide pero naka-auto step siya. Ayan, on natin dito. Then dito naman sa likuran, kita natin dito coil spring siya. So stock, hindi siya lifted. Then naka fully undercut din yan mga kol. Nulayan natin yung ating brake drum na kulay red para mas visible siya dito. You know, ganda ng kanyang mag wheel. Then makita natin dito sa itaas meron tayong original spoiler. Yan, meron siyang third light dito. Yung backlash natin is buo na yan. Lahat ng D64W is ganyan po yung backlash natin. Wiper kompleto, Suzuki emblem dito. Then makita natin dito yung tail light natin is dirty light. So yung iba is pag mabasag is pinapalitan ng kulay red. Yung sa D64W na Samurai Edition. Kasya lang po yan sila lahat mga kol. Sa mga Smiley Edition mga kol, ito yung kanyang bumper sa likuran. So meron siyang design dito. Yan o. So kita natin dito chrome na po yung ating handle. Then dito nilagyan natin ng plate holder. Meron tayong reverse camera dito. Ayun. So kita natin dito sliding door din yung ating right side. Ayan. Pwede din yan manual, same dun sa kabilang side. Ayun. So, check natin dito sa loob. Ayan. So makita natin dito mga kol, brand new na po yung ating ceiling. Naka plastic cover dito. Makita natin dito, kompleto siya seat belt. Then meron tayong extra lagayan dito mga kol. Then meron tayong extra seat dito sa likuran. At the same time, pwede natin gawing storage box. Yan po yung storage box natin. Then magkabilaan po yan. Yan o. Then makita natin dito, naka brand new matting na po yan. Yun. Then dito makita natin meron tayong charging port dito. Halimbawa kung gusto nyo mag-charge dito sa likuran, halimbawa meron kayong mga power station, pwede nyo i-kabit dito or ilagay dito para sa charging. Meron din tayong extra lagayan dito na part. Ayan. So yun yung likuran natin. Dito naman sa loob dito, power slide. Lahat ng D64W is plastic na po dito. Ayan, dito naman makikita natin yung ating jack at saka yung tire wrench natin. Ang riser natin is nandito. Brand new yung matting natin dito. Dito naman sa upuan natin is captain seat. Sa captain seat mga kol is meron tayong headrest, armrest with cup holder, dalawa yan.
ma-recline yung upuan natin kung gusto natin, kung saan po tayo komportable. Yan, so upuan natin. Kung gusto natin na komportable tayo, pwede natin yan medyo ihiga yung ating upuan. Pwede na natin yan i-move forward. Ayan, so yan po yung pinakasagad. Yan po yung pinakasagad. Pwede na natin yan i-atras. Ayan, so medyo malaki na yung kanyang legroom pag na orong natin paatras yung ating upuan. Then yung kaganahan nito mga call is foldable din. Pareho sa mga pinakita natin sa lahat ng minivan natin. So kung bago lang kayo dito sa channel natin, yung mga minivan natin mga call is foldable. Yung mga upuan, ayan. Yan, ganun din sa kabilang side. Kita natin. Ayan. So yan po yung upuan natin pag naka-fold. So kasya po yung mga motor dito na mga scooter. Ayan, so kasya dito sa loob ng minivan natin. And pwede natin yan tanggalin para mas malawak po yung spasyo ng ating minivan. So yung kaganahan nito sa mga minivan mga call is multi-purpose, hindi lang pang service, pwede din pang negosyo, pwede din gamitin natin pang camping. So marami na tayong mga nakikita na ginagamit yung minivan pang camping. So kahit sa Japan, ito yung ginagamit nila pag camping. So yung tawag nila doon is Kikar camper van. So ito is belong sa Kikars GDM para sa Japan domestic market only na mga sasakyan. Ayan, makita natin dito. Ayan, banyo mating. Meron tayong ilaw dyan. Meron din tayong ilaw dito. Dito naman is brand new yung cover natin sa mga ano natin, door pad. Basta 64W is brand new yan. Then auto fold yung side mirror natin. Ayan, function. Then power window, goods left and right. Yan na lahat. Sa likuran. Ayan, yan na naman lahat. Auto fold, fold, good. Balik natin. Ayan. Function. Then yung retract natin. So good. Taas and baba. Right side naman. Ayan. So good. Function lahat ng side mirror natin. So makita natin dito sa dashboard natin yung ating power slide. Long press lang natin. Magkabilaan. Long press lang natin. Ganun din. Dito. Fog lamp switch. Dito. Meron tayong lagayan ang extra gamit natin. Makita natin dito meron tayong digital temperature gauge. Ayan, so additional po yan ng client natin. Naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Yung dashboard natin is back to original po yung kulay natin. Ayan. Then makita natin meron tayong headrest, armrest with cup holder din. Meron tayong extra lagayan dito na part. Yan. So yan po yung upuan natin. Captain seat. Napakaganda. So bagong seat cover. Yan po yung design na napili ng ating client. Then makita natin dito yung matting natin is brand new. Makita natin dito yung parking brake pedal natin. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. Meron tayong lagayan dito. Tapos yun. Mga extra lagayan ng mga abubot natin. Yan. So hazard switch. Aircon switch. Shifter. Yan po yung shifter ng ating automatic transmission. Yung unit natin is 4-speed automatic transmission. Meron siyang overdrive dito sa gilid. Yan po yung overdrive natin. So dito, hazard siya. So start natin yung makina natin. Turn on natin, oil, battery, cold start, overheat, power steering indicator, then yung ating check engine. Ayan, so yung cluster panel natin. Ayan, so start natin. Ayan, goods. Umandar na yung makina natin. Makita din natin yung RPM natin dito. Then makita din natin yung temperature gauge na digital, yung ECT. Ayan. Check natin dito. So, ito naman yung makina natin. Yung makina natin is Japan Surplus na K6E engine, 660cc, 64 horsepower, 12 valve, naka-timing China. Yan, 3 cylinder inline. So Japan Surplus, ibig sabihin is stock pa to sa Japan na ginamit na yung sasakyan natin. Yan, so ang mangyayari niyan is parang second hand car dito sa atin, pero kinonvert natin from right hand drive to left hand drive. Goods na goods yung makina natin. Makita natin ito yung hose natin. Yan, check natin, double checking, vacuum, goods kompleto.
oxygen sensor, ignition coil nandito, at saka yung ating spark plug. Yan mga vacuum sa turbo natin. Dito yung ating injector, isa, dalawa, tatlo. Camshaft sensor nandito sa gilid. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan. So, check natin sa kabilang side. Yun o, napakintab ng minivan natin na top of the line sa D64W. So dito na park, makita natin yung ating chassis number, gastang opener, ayan, goods. So ito naman yung ating throttle body, ito yung map sensor natin, TPS sensor, din yung ating IACB, alternator, aircon compressor, then ito naman yung ating air filter housing, main fuse box, yung ating ECU, yan, nandyan. Ito yung gauge sa ETF natin. Ito naman yung sa makina, dipstick ng ating makina. Yan. Yan yung makikita natin dito. So, check natin yung sa hood natin kung ano yung makikita natin dito. Ito yung hood natin. So, dito yung opener natin sa kabilang side. Opener natin is dito. Yan. So dito na part mga kol, dito natin makikita yung ating coolant reservoir. Ito yung coolant natin. Din yung ating windshield washer reservoir, radiator cap, brake fluid reservoir. So makita din natin yung relay natin. Itong relay nito is sa high and low, or sa high, left and right siya. So yan yung makita natin dito. So coolant yung ginamit natin sa ating unit. So lahat ng minivan natin is coolant yung ginamit natin. So yan yung setup natin sa ating unit na tag 319,000 all in na po mga kol. So kayo yung mamili na kulay kung ano yung gusto nyo. So complete LTO registered na yan, direct po sa ating client. So yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Din click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating